Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang mga gabinete na magsumite ng mga ulat kada 2 linggo para matiyak ang tamang serbisyo sa publiko. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Para matiyak ang maayos na trabaho para sa taong bayan, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang mga gabinete na magsumite ng kaukulang report kada 2 linggo patungkol sa mga progreso sa kanilang mga ahensya. Ipinag-uutos din ni Pangulong Marcos Jr. ang pagmomonitor sa mga ahensya at kanilang mga proyekto kada 2 linggo para matiyak ang progreso nito. Huwag ninyong subukang magbigay ng maling report. Ayon sa palasyo, paraan ito ng Pangulo para matiyak na nagagawa ng tama ng mga ahensya ang mandatong ibinigay sa kanila at makapagbigay ng serbisyong nararapat sa taong bayan at maiwasan ang nangyari partikular sa mga flood control projects kung saan nai-report na tapos na ang mga proyekto ngunit guni-guni lamang pala. Nilinaw din ng Malacanang na walang partikular na ahensyang pinatutungkulan ng Pangulo kundi para ito sa lahat ng departamento. Kailangan hindi lang basta move forward, kung hindi dapat na mas maging maayos ang pagre-report ng bawat ahensya na may mga proyekto. Yan ang gusto po ng Pangulo. Ang sinabi niya, kapag nagkaroon ng report, ayaw niya po na dahil lang sa magkakaroon ng monitoring every 2 weeks, ay maliin ang report o papugiin ang report. So ayaw po ng Pangulo na maling report. Tutukuyin pa sa ngayon kung sino ang maaatasang sumuri para sa mga ipapasang report. Sinabi na rin daw ng Pangulo na walang mangyayaring rigodon sa mga miyembro ng gabinete. Kasunod ito ng puna ng ilang senador na bakit karamihan sa mga miyembro ng gabinete ng Pangulo ay nasa acting capacity pa rin. Tinitingnan pa naman sa ngayon ng Pangulo ang mga dokumento ni DENR Acting Secretary Rafael Lotilla. Natanong po natin ang Pangulo kanina. Wala na pong rigodon. At ang mga pangalan po ay isusumite sa Commission on Appointments as soon as possible. Ang nasabi po ay nagkaroon na po ng pangatlo na pag-bypass sa kanyang appointment. So, tinitingnan po yung records ngayon ng Pangulo at ng PMS at tingnan po natin kung ano po ang magiging update tungkol dito. Samantala, pinangunahan ng Pangulo ang pulong kasama ang kanyang economic team at inatasan ng mga ito na isulong ang mga reforma at konkretong aksyon. Napag-usapan sa nasabing meeting ang mga estratehiya upang iangat ang ekonomiya ng bansa. Kabilang na ang digitalization upang mapabilis ang trabaho. Inutos ng Pangulo na pabilisin ang pagpapagawa ng mga infrastructure projects, lalo na ang mga school classrooms. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.